somewhere, someone is depending on you to do what God calls you to do. Gawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo na mabuti dahil merong taong umaasa sa iyo. Kahit na sawang-sawa ka na dyan sa kasalanan, bisyo ng asawa mo, maging mabuti ka pa ring ina para sa iyong mga anak dahil umaasa sila sa iyo. Kahit na pagod ka nang nagtatrabaho, magtrabaho ka pa rin, magtiyaga ka pa rin. Kasi yung mga kapatid mo, yung mga magulang mo, umaasa sila sa iyo. Kahit na nai-stress ka na sa pag-aaral, kahit na naiinip ka na, kahit na nagsasawa ka na, mag-aral ka pa rin. Dahil umaasa din ang pamilya mo sa pagtatapos mo. May umaasa po sa atin. May naghihintay doon sa mabuting ginagawa natin. Tandaan natin ito. Pag tumigil tayo, pag hindi natin ginawa yan, paano na lang sila? Buti na lang po itong si Jonah. Kahit na tumakas, sinundan pa rin niya yung utos ng Diyos. Siya ay pumunta dito sa siyudad ng Nineveh at siya ay nangaral. And see, this is a great miracle story. Kahit na napakalaki po ng siyudad ng Nineveh, naglalakad siya, nagsasalita siya, nangangaral siya, sinasabi niya, pag hindi pa kayo nagbago sa inyong buhay na pagkakasala, masisira ang inyong siyudad, mamamatay kayo. Isang tao naglalakad, nagsasalita, nangangaral, pero ano po yung naging epekto? Pinakinggan daw siya ng mga tao at nakarating itong mensaheng ito sa hari. At kahit ang hari, nagbago siya, nagsisi sila, nagpakumbaba sila. At dahil daw dito, naawa ang Diyos. Hindi niya sinira ang kanilang syudad, hindi niya pinatay ang mga tao. Kung hindi ginawa ni Jonah yung pinapagawa ng Diyos, ang dami sigurong namatay na tao. Kung hindi nangaral si Jonah, kawawa naman ang syudad ng Nineveh. But see, because he did what God called him to do, people were saved. People were depending on his preaching. People were depending on his mission. And because of that, they were saved.